Kaya ingat-ingat po tayo. Ayan tuloy. Ang daming alleged victims po na mga kabataang kababaihan, yung kinakarap niya po na, na kaso doon sa Amerika, sexual abuse, rape, human trafficking, yun din mga kababayan yung yung iniimbestigahan ngayon ng Senado. Kasi dumulog sa kanya, kay Risa Ontiveros, yung mga complainants. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kamusta na niya, Mr. Maravillas, si Pacquiao? Ito po yung mga latest na balita tungkol kay Pacquiao. Arrest order versus Kibuloy already in effect. The contempt and arrest orders issued by the House Committee on Legislative Franchises against Apollo Kibuloy is already in effect as of Friday, March 15, according to its Vice Chairperson and Surigao del Norte 2nd District Representative Johnny Pimentel. Yan po si Pimentel, Di niya, Mr. Maravillas, ang mangyayari niyan. Ang sabi si Kips, hindi man daw nagtatago. Nandun sa Glory Mountain niya. O kung hindi nagtatago, mga kababayan sa Glory Mountain niya, ano yung rason hindi pa siya lumabas, mga kababayan, para sagutin itong mga katanungan po ng Congress? Baka niya, Mr. Maravillas, talagang sinasadya ni Pacquiao. Kasi di ba, gusto niyang maging hero at tulad ni Bonifacio. Siya lang yung mangunguna sa mga mamamayang Pilipino para labanan yung pang-api laban sa kanya. So tinitest siguro mga kababayan kung kaya niya mag-wage ng people power against the Marcos administration. Asa pa kayo? Nag-joint forces na nga po yung inyong mga supporters. Pagkatapos supporter ni Inday, doon sa Liwasag Bonifacio, wala man nangyari, kukunti pa rin. Di ba? Kasi po, napakaganda ng mga ginagawa ng ating Pangulong. BBM. At saka, kukunti man lang po yung napaniwala ni Pacquiao. Tapos sinabi pa niya, mga kababayan, na haharap daw siya sa korte. Hintay-hintay lang po. Kasi malapit nang ma-file yung kaso sa husgado. Pero hindi po nangangahulugan, mga kababayan, na hindi na siya kailangang humarap sa Kongreso at sa Senado. Ito yung sabi dito, Kibuloy ready to face allegations versus him in court, sabi ng kanyang abogado. Kung ano-anong rason ninyo. Baka niya, Mr. Maravillas, mga strategy man lang yan. Pero tulad no ni Bantag at saka ni Tebes, nag-ma-file na yung kaso sa husgado, biglang nag-disappear. Nag-disappear po bigla. Ito po si Pacquiao, mga kababayan. Siya daw si Jesus Christ. Ako ang may hawak ng kaluluwa ninyo. Ganon mga kababayan. Pinalitan na yung ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, binasag siya ng isang netizen. Ito po, post ni Nervin J. S. Jacinto. Sabi niya, kalapastanganan, Matthew 24 verse 11, King James Version, and many false prophets shall rise and shall deceive many. Talagang natupad na niya yung mga propesiya. Talagang natupad na, mga kababayan. Yung mga followers po ni Pacquiao, napaniwala po ng kanilang leader. Sabi sa 1 John 4 verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Para niya, Mr. Maravillas, isa doon si Pacquiao. Magkikita man po ninyo sa kanyang mga ginagawa. Tingnan ninyo yung mga kasama niya at yung mga barkada niya
naniniwala kayo na ang mga barkada niya na tulad ni Maudigs and the rest ng mga politicians po ay ginaguide ng banal na espiritu? Isa pananalita pa lang po ng mga masasama. Alam na ninyo na mga evil spirits ang inspirasyon. Sabi sa Matthew 7 verse 15, kay Kwan po ito, kay Nervin J. Jacinto, pinos niya. Matthew 7:15, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Kaya ingat-ingat po tayo. Ayan tuloy. Ang daming alleged victims po na mga kabataang kababaihan, yung kinakarap niya po na kaso doon sa Amerika, sexual abuse, rape, human trafficking, yun din mga kababayan yung iniimbestigahan ngayon ng Senado kasi dumulog sa kanya kay Risa Ontiveros yung mga complainants. Ito sa isa sa mga supporters ni Pacquiao. Naniwala kayo na guided ito ng Holy Spirit, mga kababayan? Sabi niya, ito ay pagpapakita ng ating freedom of speech and religion. Vice President and Education Secretary Sara Duterte expresses her support for the prayer rally organized by supporters of Apollo Kibuloy, who is on FBI most wanted list and facing allegations of sexual abuse and trafficking. Sabi niya dyan, masaya ako dahil ang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMNI, mirong mga ganito na mga rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanilang mga nararamdaman. At ito ay pagpapakita ng ating freedom of speech and religion, sabi po ni Inday. Sabi ko nga, kinaladkad pa yung kanyang opisina, yung DepEd, talagang nakakalungkot yung mga pinagagawa ni Inday. Tapos, yung panawagan ng mga nandun sa rally, Marcos resign daw po, mga kababayan. Tapos si Inday, nang bumalik na yung ating Pangulo sa kanyang official visit sa Germany at saka sa Czech Republic, may muka pa po, mga kababayan, na sumalubong. Sabi ng mga nag-react sa unang video natin, uro ka na niya, Mr. Maravillas. Adobe yung muka. Ito yung mga barkada ni Inday, mga kababayan. Sabi rito, malinaw naman na ang pamumuno ay kayang-kaya ni Vice President Inday Sara. Nananawagan po na mag-resign na yung ating Pangulo. Kami pong ginoong Pangulo ay hindi titigil sa pagdarasal hangga't makita ninyo ang liwanag. Patuloy kaming nananalangin na sana you will do the supreme sacrifice of resigning from your position. Please, nakikiusap po kami sa inyo. Please, save the country from an impending war against China. Yan ang linya nila, mga kababayan. Pag hindi mag-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos, gigirahin tayo ng China. Kasi yung ating Pangulo po, nanindigan na walang kahit a single square inch ng ating territory ang hahayaan niya na makuha ng any foreign power. Ganon ang linya ng propaganda po nila. So with that, baka girahin tayo ng China. Huwag kami mga pro-China. Ayan po. Maliwanag na Ginoong Pangulo, kasing liwanag ng sikat ng araw na hindi ninyo kayang pamunuan ng Pilipinas. Marami na akong administrasyon na nakita, marami ng presidente ang dumaan, ngunit wala akong nakita kahit isang administrasyon na pinakialaman ang AIX. Itong administrasyon lang na to ang nagtangkang nakawin ang pera ng mga mahirap. Ganon, mga kababayan, yung AIX, yung pondo po ng DSWD na pinakikinabangan po ng mga mamamayang Filipino. Massive yung distribution po ng tulong ng ating administrasyong Bongbong. Kita ninyo kung paano magawa-gawa ng mga kwentong kutsero, mga false accusations, mga kababayan, ng tropang fentanyl. Huwag kami po, kasi naman na niya, Mr. Maravillas, talagang na-checkmate
yung China sa mga pinagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sila makagalaw. Sabi ko nga po, kukuyogi ng buong mundo ang China pag nag-attempt sila dito sa ating territory. Ito'y malinaw po sa mga lakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa latest nga po dito sa Czech Republic. Ito po, kasama si Martin doon sa official visit. Sabi niya rito, the exceptional diplomatic efforts of President Marcos paid off with the expression of full support of President Pavel to the stance of the Philippines in defense of our right and sovereignty in the West Philippine Sea. Such cooperation can bolster the Philippines' defense capabilities and enhance maritime security in the region and contribute to deterring potential threats of our sovereignty and territorial integrity in the West Philippine Sea. Sabi po ni Martin Romualdez. Kaya importante po, hindi masingitan ng mga pro-China ang susunod na, ang ating administrasyon. Ang susunod na administrasyon dapat mga kababayan ay parihas ang tinatahak na landas nitong administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya huwag kayong nakikinig sa mga propaganda po nitong mga pro-China. Tinatakot tayo. Fear mongering po sila. Iyan ang strategy ng mga pro-China. Hindi po mangyayari yan na kanilang mga sinasabi. Kasi buong mundo ang magiging kalaban ng China. Amerika, Japan, Australia, European Union, India, lahat sila kukuyugin. ASEAN countries. Kaya nanggagalaiti po si Xi Jinping. Hindi niya masindak yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tulad po ni Mao Diggs na gusto nang gawing province yung ating bansa. Nanalo na tayo sa UNCLOS. Gusto pang itapon sa Trascan. Ibasura lang yung desisyon ng UNCLOS. Saan kapulutin yan, mga kababayan? Ito po yung sabi ni German Chancellor Olaf Scholz. We are willing to increase this maritime cooperation in all the other cooperation we are having. Ganon, mga kababayan. Sabi ni Pavel ng Czech Republic, Peter Pavel, we fully support the Philippines when it comes to their entitlement to their free movements of goods, and also very intense support because that's a principle that not only all respect but which also secures global and regional stability. Kita ninyo yung na-achieve ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pasyal-pasyal sa Germany at saka sa Czech Republic. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.